Kagulat World. Alexandra Alex Ala nagpakitang gilas at nagiwan ng malaking ingay sa Eastbourne nang i-outlast niya si Varvara Gracheva sa isang matinding 3-set war. Isang panalo na hindi lang match win, kundi historic signal. Siya ang kauna-unahang Filipina na nakaabot sa isang WTA final. Ito ang klase ng kwento na pwedeng magpakawala ng buong bansa sa kilig at pagmamalaki. Hindi naging madali ang laban, 3 set, maraming momentum swings at biglang emosyonal na pagsisikip sa dulo. Pero ang nakita ng mundo ay isang batang manlalaro na hindi nagpapanik sa pressure. Nag-adjust, nag-take risks sa tamang oras, at nag-deliver ng clutch points. Ang kombinasyon ng grit, tactical shot-making at lefty angles ni Alex ang nagtulak para makuha niya ang 7-5, 2-6, 6-3 na tagumpay na agad nag-trend online at nag-reunite ng pag-asa ng mga tennis fans sa Pilipinas. Ang teaming ng panalo ay perfect. Lead up ito sa Wimbledon at nagbibigay kay Alex hindi lang puntos kundi momentum, self-belief at malaking media spotlight bago ang pinakamalaking stage. Ang run niya sa Eastbourne, mula qualifiers hanggang final contention, nagpapakita na handa na siyang mag-ambag sa pinakamataas na level at na hindi na siya basta rising prospect lang kundi tunay na contender na pwedeng mag-score sa grass season. Emotional din ang epekto. Sa mga highlight at locker room clips, kitang-kita ang pagluha, ang relief, at ang bigat ng expectation na biglang sumasabog. Ito ang narrative na viral. Mula underdog junior champ to national hero in the making. May dramatic arc ng sacrifice, training sa Rafa Nadal Academy, at mga upset wins na nagpatibay ng kanyang mental toughness. Ang pundasyon ng comeback core storytelling. Pagkabigo, pag-asa, at pagbangon, dito na umiikot. Pero may kontratono. Ang Wimbledon draw ay maghahatid ng mas matitinding pagsubok, kabilang ang harapang laban sa defending champion sa unang round. Ang tanong ngayon ng bansa, makakasustain ba si Alex ng physical at emotional energy para sa Grand Slam push? Ang sagot, pansamantala, ay nasa kumpiyansa na dala niya mula sa Eastbourne Heroics. Sa madaling salita, ang panalo laban kay Gracheva ay hindi lang isa pang resulta. Ito ang spark na pwedeng magpasiklab ng isang summer story na bibigyang buhay ang Pilipinas. Ang buong mundo, lalo na ang France at Britain ngayong grass season, ay napatingin. At ang tanong sa bawat Pinoy, handa na ba tayong sumigaw ng Vamos Alex ng mas malakas pa? Ang panalo ni Alexandra Ala kontra Varvara Gracheva ay hindi lamang isang tournament upset. Ito ay isang high-caliber signal kung gaano kalalim ang inaabot ng evolution niya bilang professional player sa grass season. Sa surface na traditionally mahirap para sa mga baseline-heavy players, ipinakita ni Alex na kaya niyang mag-transition mula sa clay-style patterns patungo sa mas mabilis, unpredictable bounce ng grass. Ang resulta, mas maagang ball contact, mas agresibong court positioning, at mas malinaw na tactical identity. Ito ang unang layer kung bakit naging makabuluhan ang pagkatalo niya kay Gracheva. Hindi ito aksidente. Ito ay produkto ng deliberate adaptation. Makikita rin sa laban ang maturity sa decision-making, lalo na sa high-pressure moments. Sa unang set, kung saan halos punto sa punto ang bakbakan, hindi siya nag-panic sa mga extended rallies. Imbes na pilitin ang winners, pinili niyang guluhin ang rhythm ni Gracheva gamit ang lefty forehand patterns, cross-court heavy spins, abrupt down-the-line changes, at calculated net approaches. Ang shot selection na ito ang tumulong sa kanya mag-establish ng psychological edge. Kapag ang isang player ay nagagawa ito sa isang top 50 caliber opponent, indikasyon ito ng mataas na IQ at strategic confidence. Sa second set, bumaba ang intensity niya at doon nakahanap ng momentum si Gracheva. Pero ang mas mahalagang insight ay kung paano nag-adjust si Alex sa third set. Hindi niya sinubukang i-force ang power exchanges. Binalik niya ang structural patterns ng unang set. Mas mataas na margin for error, mas disciplined na positioning, at immediate recognition kapag nagbubukas ang short balls. Ipinakita nito na hindi lang siya umaasa sa adrenaline, marunong siyang mag-reset mentally, isang trait na bihira sa young players na sumasabak sa WTA main draws. Defensively, standout din ang kanyang movement. Ang grass ay nangangailangan ng mas maikling steps, mas mababang center of gravity, at mas mabilis na recovery sa directional changes. Dito lumabas ang training niya sa Europe at sa Nadal Academy. Hindi flashy ang movement niya, pero efficient, calculated, at matibay sa long exchanges. Ang composure niya kahit nulakas ang aggression ni Gracheva ay nagpapakita na kaya niyang sumabay sa physicality ng top-tier competition. Tactically, ang pinakamahalagang turning point ay ang serve patterns ni. Hindi man overpowering ang kanyang unang serve, mahusay ang placement at variation. Maraming pagkakataon na napilitan si Gracheva mag-return pabalik ng mataas o walang depth
na nagbigay kay Alex ng pagkataong kontrolin ang rally mula sa first strike. Sa pressure games tulad ng 3-2 at 4-2 sa final set, ang ganitong serving discipline ang nagpanatili ng kumpiyansa niya. Sa mental aspect, ibang klase ang ipinakita ni Alex. May weight ang pag-abot ng isang Pinay sa WTA final. History, expectations, at spotlight ang nakapatong sa balikat niya. Pero sa halip na maging pabigat, ginamit niya ang narrative bilang fuel. Ang panalo kontra Gracheva ay isang blueprint kung paano niya binubuo ang sarili bilang elite competitor. Hindi lang talent, kundi resilience, preparation, at character. Sa Wimbledon lead-up, ito ang pinakamakapangyarihang asset niya. Kung susuriin ang mas malawak na epekto ng pagkapanalo ni Alexandra Ala laban kay Varvara Gracheva, malinaw na nagbago ang trajectory niya papasok ng Wimbledon. Hindi na siya pumapasok bilang outsider na umaasa sa momentum. Pumapasok siya bilang player na may malinaw na tactical map kung paano tatalunin ang mas mataas na ranked opponents. Ang performance niya sa Eastbourne ay naglatag ng foundation na pwedeng magdala sa kanya ng breakthrough run sa Grand Slam stage, lalo na dahil tumama na siya sa tamang timing ng peak form. Agresibo, composed, at mentally locked in. Ang isa sa pinakamahalagang developments ay ang identity niya sa grass. Ang grass season ay palaging sinusuri bilang surface na para sa natural shotmakers at serve-dominant players. Pero si Alex, kahit hindi umaasa sa raw serve power, ay nagawang gamitin ang strengths niya, variety, footwork, angles, at intelligence, para gawing advantage ang surface. Makikita sa laban kay Gracheva na na-master niya ang concept ng early preparation, isang critical na skill sa grass. Sa bawat rally, hindi siya naghihintay. Sinusundot niya ang bola ng mas maaga, ginagawa itong mas mababa ang bounce at mas mahirap pasahin ng kalaban. Ito ang dahilan kung bakit bumagal ang teaming ni Gracheva sa decisive set, na disrupt ang natural rhythm niya. Ang isa pang layer ay ang emotional stability ni Alex. Sa mga moments kung saan dati ay nagfa-fluctuate ang composure niya. Lalo na kapag naka-experience ng momentum dip, iba na ang maturity level ngayon. Sa second set meltdown, hindi niya dinala ang frustration papasok ng third set. Imbes, ginamit niya ang tactical blueprint ng unang set para buksan muli ang patterns na utak-based, hindi emotion-based. Kapag nakikita mong kayang mag-reset ng isang player sa ganitong edad, yun ang hallmark ng future top players. Hindi ito simpleng bounce back. Ito ay mental fortitude na may halong self-awareness at strategic discipline. Pagdating sa Wimbledon preparation, ang pinakamalaking advantage ni Alex ay hindi ang ranking points o ang headlines, kundi ang confidence na kayang-kaya niyang manalo laban sa isang kalaban na may mas malaking resume at mas malalim na tour experience. Sa mga susunod na linggo, ang challenge ay hindi kung kaya niyang manalo ng isang match. Napatunayan na niya iyon, kundi kung kaya niyang i-sustain ang level na iyon across multiple rounds.